Wasdag mga master, magandang araw. Bumabaklay na naman ako dito ngayon para mangangawil na naman. Papunta ako sa spot. Grabe, napakadagko na talaga ng biyak ang lupa dito sa amin. Siguro sa sobrang init na ng panahon. Kaya sa mga oras na ito, patuloy na ako dito sa pagbinaktasay para makapunta na sa spot. At kumukuyog pala yung aking alagang asong baog dito. At siyempre hindi ko na pinadugay-dugay pa. Agad-agad na akong nakaabot dito sa sapa na aking bibingwitan ngayon. At pagkalingon ko dito banda-banda, nag-aabang na pala sa akin yung aking asong baog. Nag-aantay kung makakahuli na ba ako agad. Sabi ng aking alagang asong baog, pagdali na diha, dugayan ni mo ka-plaster. Uy, sabi ko naman, sorry, nagudong o diara, magdali na lagi. Kaya agad-agad kong ihinagis na yung aking kawil para naman talaga makakahuli na ng isda. Dahan-dahan biglang sumuroy-suroy, kaya agad-agad kong inarasa at pagkarasa ko dito, umanya mo. Kaya napalingon ako agad sa aking aso na baog. Sabi niya sa akin, wa pa jud. Sabi ko naman, wa pa lagi taon. Sabi niya sa akin, klaro na diha, kapoy-kapoy lamang kukuyog ni mo. Ari sa kudiri, matug sa kudiri. Susuksok lang muna ako dito sa libon. Grabe mo naman, napakahinang nilalang na mamimingwit. Sabi ko naman, ikaw bahala, ilarag batasan mo irwa ka. At dahan-dahan biglang ako nagulat sa mga oras ito kasi biglang sumalaw yung aking pamato. Kaya binira ko agad dito. At pagkabira ko dito, ako'y nakukulbaan talaga kasi sobrang napakagahi talaga. Akala ko talaga yung malaking big na, pagkimanhiman ay sumasabod lang man na sa kahoy. Sobrang napakadimalas ang aking dagway, naputol pa yung aking hook. Kaya agad-agad ko na lang kinukutlo yung isa kasi hindi man ako nakakadala ng reserba. Napalingon na naman ako sa aking alagang aso na baog. Sabi niya sa akin, wala pa rin, ang hina mo namang mamingwit. Kaya kapulis maot na lang yung aking dagway sa sinasabi ng aking alagang aso na baog. Agad-agad na lang akong nang ligpit at nang hipos ang aking mga kagamitang pandirigma para makapaglipat na ng pagpupwistuhan. At sa wakas may agad-agad na akong nakahanap ng aking pangalawang pagpupwistuhan. At pagkalingon ko dito banda-banda ay sinusundan pa rin talaga ako ng aking alagang aso na baog. Sabi niya sa akin, umuwi na lang tayo kasi napakadimalas talaga ng dagway mo ngayon. Sabi ko naman, ikaw na lang ang umuli dito ka. Baka ikaw yung nagdala ng dimalas. Sabi naman niya, Obi, paim na sa kong tubig. Kaya muna na kong uli ni mo. Kapoy kay kaubanan. Uy, una na ko sa iyo ha. Timing kayo kay walang tao sa payag. Susungkabin ko yung piniritong tilapia mo. Sabi ko naman, suli, kay lamasan juga na ako. Sabi naman niya, joke rakol, oy. Kaya sa mga oras ito, patuloy sa pagpadayon na ako sa aking pangangawil. At pagkabira ko dito, sa wakas naman talaga nakakahulin talaga ako agad ng isa. Sobrang lumilipay na talagang maayo yung aking dagway kasi sobrang namiss ko na talagang magpaksiw na naman ang ulam na puyo. At sa kasamaang palad, yung aking palitaw dito ay naguba man. Nababali yung tukog dahil sa sobrang ng kagabok. Kaya ginamitan ko na lang siya dito ng bangan-bangan teknik para naman makagamit pa ko ng palitaw. At di na pinadugay-dugay, agad-agad ko ring binalik. Pero pagkabalik ko dito ay biglang umimingaw yung palibot. Wala namang mga isda nga kumakagat kaya sa mga oras ito ay lumipat na naman ako dito ng pangatlo kong pagpupistuhan. At ito yung pangatlo kong napipili. Sana naman may isda dito kasi sobrang napakalinaw talaga na ng tubig. At pagkabutang ko ay biglang dumaragan yung pamato kaya agad-agad ko ring binira. Pero pagkabira ko ay mo, agad-agad ko ring binalik para madakpan pa yung isda na iyon. At maupos yung pagkabutang na ako, agad-agad na wala yung pamato kaya bunlot na agad. At pagkabunlot ko dito ay naguntol-untol pa talaga yung puyo na kulay gold. Tumitisngi at kumingisi na naman yung aking dagway kasi nakakahuli na naman ako. Oh yes daddy, dalawa na yung nahuli ko. At syempre agad-agad binalibag balik yung aking kawil. At pagkalagay ko pa lang, lumaragandagan agad yung aking pamataw kaya binira ko na naman. Sumukul-sukul pa talaga siya sa pagkabira ko at binirahe talaga kaming dalawa sa mga oras na ito. Agad-agad ko siyang tinutokbo dito sa aking kamay para hindi talaga siya makakabuhi at inilagay sa aking mahiwagang balde. At hindi na pinugay-dugay, balik na agad. Pagkaikawan itong mga isda na ito, andyan pa sila nag-aantay pa sa akin. At pagkalagay ko sumalong bigla kaya binira ko rin dito bigla. Nagkapakapa, nagkupukupot pa talaga yung isda sa sobrang ng gulat pagkabira ko. At pagkatingin ko dito sa aking nahuli, isang mayan siklid pala yung nahuli kong na isda. Sabi ko sa mayan siklid, dahil pwede ka nang mapaksiw, hindi mo lang muna kita papakawalan ha. Sabi naman ng isda, okay kayo. Kaya hindi mapigilan ng aking dagway na lumilipay. At sa mga pundong ito, patuloy sa pagpadayan ako sa aking pangangawil. Nanghihinaot at namamasi na makakahuli pa. Kaya bumira na naman ako dito at pagkabira ko dito ay mayroon na namang nahuli. Lumilipay na naman ugmaayo yung aking dagway kasi ang nahuli ko ay yung paborito ko na namang isda. Kaya paslak agad sa mahiwagang balde. At dito na naman banda-banday, mayroon na namang kumagat kaya hindi ko na dito pinadugay-dugay, binira ko na agad dito. Umuugpot talaga ang isdang puyo sa sobrang gulat pagkabira ko. At sa mga puntong ito biglang tumahimik na yung kapaligiran. Siguro ay nagsipaglikasan na yung mga kaisdaan dito, nalalaman na nila na nangangawil ako. At dahil sakto na pang paksiw yung nahuli ko, agad-agad na lang ako nang hipos at nang ligpit sa aking mga kagamitan dito. Hindi ko lang palabiyag panguhag abusar yung mga isda para naman may babalikon pa ako sa susunod. Malilipay na yung aking dagway sa isdang ito, good sa ito pang paksiw, makakaulam na ako at saka yung aking asong baog.